Kasi meron kami sakit ng ulo. Yung mga nagnanakaw ng ako. So, pabalik-balik, inasin na po namin, nag-besa namin nahuli. Ang pinagkakaka namin, makakalaya. Makakalaya eh. Para bang naging nakakasanayan na po, wala na naman sa Pilipinas. Sabi, naalala namin, baka wala na naman nakaw sa ilalim, sa barangay na namin pagnakaw sa loob. May naman po kasi yun nga, illegal parking, hindi na pagkakataon. Bakit naman na? Malinis yun. Ako po, welcome po ako kahit araw-araw. Maghapon. Itawin yung aking lugar. Amoral? Hello, ma'am. Good morning po. City Ang siguro ay gusto ng disiplina. Disiplina nga natin pati mamaya. Engineer Office, Engineer Bernard Nadonga. Ako isa ko kaya problema malaki din sa mga kulong. Ako naman po sa mga dyan siya. Sana naman po ay ayos naman po ang ating kapulisan na mawala yung yung arte ng mga dyan shop do. O yung ibang dyan din yung mga taga dyan na sila paulit-ulit. Kaya po, kailangan po namin ng tulong. Para Sharing Gonzales po. Mawalang galang po dun sa sinabi ni Chairman Lenny. Pag naglilinis po kami ng Sabado, malinis, lilipat po sa kanya. Pag naglinis sa kanya, sa kanya naman po lilipat. Trabaho na ulit. Opo, trabaho na tayo, Yorme. Yorme. Oo, good to see you again. Thank you po. Trabaho na ulit. Opo, trabaho na tayo, Yorme. Good morning, pare. Richard. Mga panauhin na bisita mula sa DPS Representative, Ms. Kylie Amoral. Hello, ma'am. Good morning po. City Engineer Office, Engineer Bernard Nadonga. Mula po sa Lionel Representative, Mr. Henry Crisostomo. Sa ating mga MTPB, Mr. Ronnie Corbunco, Mr. Mark Anthony Mendoza, and Mr. Rodel Diocampo. Ang ating pong MDB Director, Joel Park, representative by Ma'am Beron Calajao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po, magsasalita po sa atin si Ma'am Kylie Amoral. Isa pong makakalingasang umaga sa inyong lahat. Good morning! Good morning po. Ako po ulit si Carla Muraw. Ako po ang representative ni Director Kenneth Amorao ng Department of Public Services. Mabilis lang po ang agenda natin. Gusto ko lang po ipagbigayan sa inyo ang ating garbage collection schedule. Medyo ba kong luma? Ito na rin po yung ginagamit natin para sa Madrid. So, nakalagay po dito na ang oras ng hapon sa household o door-to-door ay 6 a.m. to 12 noon. So, yun po yung mga paghapon po ng basura kung saan po bumubos inaangkat sa iyo mga barangay tapos doon po naglalabas yung mga kabarangay po ninyo ng mga basura nila sa household. Para naman po dun sa mga barangay na may mga eskinita at hindi po kayang pasukin ng truck, meron po tayo mga collection points. So, alam mo po, sa mga barangay po ninyo, meron po yung mga environmental personnel kung saan na-identify nyo po kasi meron po mga cases sa ilang barangay na mga nakausap po namin na dahil nga po maaga, pumapasok na raw po yung mga tao sa trabaho, sa eskwelahan. Dahil yun po mga senior citizen, hindi na po nakakapaglabas ng basura. Meron naman po tayong mga environmental personnel. Baka po pwede pakiusap, meron po kayong mga postcard. Kung identified niyo po yung mga barangay, yung mga kabarangay niyo po na gano'n po ang mga isip, pakitaanan na lang po para naman po sa collection point yung mga basura nila. Ngayon, first case naman po, na hindi po talaga makapaglabas dun sa oras na binigay na 6 a.m. to 12 noon. Kasama po po, binigay na po sa collection kami, ipinatawagan po nila na hindi po talaga yung dalawang ng araw na sumupong sa inyo. Sa mga bayan nyo, pakilakilala po na aakawin po nila yung pinabukasan para naman hindi po nakakalat sa labas. Dahil pag lumabas po tayo sa oras ng 6 a.m. to
lang sa pinagbabalag na oras. Yun din po kasama na rin po dun yung mga nagpapatuloy ng aso o yung mga alaga nila po siya sa kalsada. Pwede po natin makikita yun. Pag meron po silang environmental violation receipt na i-issue po ng ating mga NY police. Kasama po po ang district manager ng district 1. Kilala niyo po Sir Vic Agustino. Sa kanya niyo po yung coordinate para po makapuntahan po ng NY Ikaw pala police. kagawad. Ang mga NY police po natin ay deputize sa kumanan po sila ng mga seminars sa Philippine National Government. Kaya po sila deputize na mag-issue ng mga violation receipt. Ang mga nakakatang po yung violation receipt natin ay po pwede po mabayad ng penalty, hindi po bababa sa 500 pesos, hindi rin po nataas sa 5,000 pesos. O baka makulong ng 20 days. Depende po sa nabayaran nila nagaling nila doon sa ordinansa natin. Ngayon po, para din sa mga gusto po para bigay ng sarili na i-value sa kanilang mga barangay, kasalukuyan po hindi pa po pwede. Kagaya po ng sinabi ko, kailangan po o karoon po sila ng training at seminars. Hindi ko po pinapakaka pero subukan po namin na magpa-coordinate po sa mga nagpapaseminar training, baka po pwede yung baka po level po ng barangay. Pero sa ngayon po, co-coordinate po muna yan sa ating district manager ng service. Pangalawa po, yung mga kursi naman po sa barangay na masyado po mabilis yung pagdaan ng truck ng basura. Hindi pa mo tumatagal ng 5 minutes o 10 minutes pagkabusina o maalis na po. Nasa sa inyo po ang kapangalayan, ibinibigay po natin sa inyo dahil meron po silang pinipirmahan collection certificate. May pinapapirma po sila sa barangay. So kung alam niyo po na hindi pa po nakakawag ng barangay ninyo, huwag niyo po munang pirmahan. Kahit po naman sila ng 30 minutes hanggang sa oras, para lang po masigurado na nakakunan po po yung barangay ninyo. Alam ko naman po na pag mga pagkakang mga truck, nag-a-announce din po kayo sa mga barangay ninyo. So tulungan na po tayo. Para naman po dun sa mga minutes natin, ang nakalagay po na oras ay 7 p.m. to 5 a.m. Ito po oras na ito, pinatakasunod ng nila na mag-iinom po sila ng hapon po ng mga pasulan sa ilaw natin. Ito po, pag lumapasarap po kayo, nag-5 to 6:59, malapit po nila nagtatapon po ulit ng mga basura sa pinagbabawan na nila, pwede nila katibigan yun. Pero ito po pasok sa 7 p.m. to 5 a.m. na oras, hindi niyo po yung cargo, kaya po yan ang level. Yan po pinapakama po nila, kawalas po yung makakot po yan. Yan po, hindi po po ng tulong sa mga barangay chairman natin, meron naman po kayo mga CCTV tama po. Meron po tayo mga CCTV. Pag meron po kayo nakaka-capture po na nagtapos po at nag-violate po yung mga pangasusun natin, pwede siya po coordinate sa akin para mabigyan po sila ng violation receipt. Ngayon po alam mo po meron po tayo mga ibang kaso na violation sa hotel at sa alam na hindi pa tayo sa tayo mga pagkakali, hindi pa po talaga yung basura na sa mga lugar ngayon. Kagaya po na sinabi po, sisikapin po na natin na kakuyan po yan lang po mga 6 a.m. pasok po sa oras nila. Kung meron po, tuloy-tuloy po ang pag-uhol nila, pero kung po tayo sa oras nila magpasok, may kahuli po na nagtawag na pasok sa oras na pinigil nila, ang pag-violate po sila dito ang pinagsa natin. Maligaw naman po, yung schedule po na piniskas ko. Ngayon po para naman po din sa mga nag-respond yung nakagaw na kaya nalitangapan. Meron po kung kasama sa DIPP dito, para po kayo lahat, ang unit po, ang nakakapit nila ay ang mga household waste. Household waste po ang nakakaroon ng lugar. Para naman po din sa mga may construction, yung mga may basabato, nakapagilaro ng bahay, at mga nagpapalit-laging po, mga major laging. Sa engineering department po yung nire-request. Ngayon, para naman po din sa mga kahoy-kahoy, mga furnitures, mga papasari, mga plastic, DPS po, mga special hauling, DPS po ang hakot niyan. Doon po sa amin nire-request. Pero kung meron po kayo mga dinitlak na mga maliliit na kanal, kung konti lang naman po yung mga gumamit ng basura doon, kung pwede na po kakunti ng DPS. Pero ang mga major laging po, engineering department. Para naman po sa mga cleaning operations, kagaya po ng involvement sa CCTV, mga double warning, mga motor po, mga sidecar, mga pwede po kami sumulat para po kasama po ang DOT at RD. Meron po tayong special team na nag-clear po sa mga special cases natin. Kung saan kasama na po doon ng DPS, engineering, RFPP, at saka po yung PPP.
para po ma-schedule po nila ng maayos yung operation, para po pati yung basura makakapon po pagkatapos ng clearing. Ngayon po, meron pa po ba kayong ibang na-experience na concerns sa mga barangay po ninyo regarding po sa basura? Malinaw naman po yung mga na-discuss ko po. Okay po, para po sa akin ngayon na po, maraming salamat na papasok ko po sa sarili para po sa karagdagang paalala. Magandang buhay po sa inyo lahat. Isang umaga po sa mga kapitan, mga barangay official. Ako si Henry Crisostomo. Ako in charge sa operation and delivery management. Kababalik na po namin. Yung itong area nyo, malinis na. Barangay nyo. Okay na ang koleksyon namin. Yes. Everything, nakakuta na kayo. Yeah. Gusto ko lang ko iklaro, no? Yung 6 a.m. na 12 p.m. na schedule lang ako, ginagawa na ho namin doon. No, ginagawa na namin. Ang concern lang ni Mayor, yung main road, no, yung main road. Kaya inupusan niya kami na lahat ng basura sa main road, sa gabi namin nakunin. Simula 7 p.m. hanggang 5 a.m. Pag may nakita kami basura sa mga pangunahing kalsada, hakutin namin. Kaya lang, pagdating ng 5:01 up to 6:59, dapat kailangan clear ang lahat ng pangunahing kalsada. Dito sa Zone 7, Zone 8 and Zone 9, ang pangunahing kalsada nyo, Road 10, Kapulo, dahil dalawa naman, Road 10 sa Kapulo. Sila gusto yung tayo ito, ang tuwasya, yung makumentin. Kaya yung dalawang area nila, tututukan nila na dapat wala akong pasura ng 5:01 hanggang 6:59. Ang gusto ko kasi nila, yung mga pumapasok ng mga estudyante, mga nagtatrabaho sa isa-isahan ng mga empleyado, sila awas ng bahay ng bilis, yung mga nagtatrabaho. Pag-uwi, bilis pa rin. Pinatulad ng mga nakarang observasyon na, basura, napasok na yung umaga, nandun, uuwi, nandun sa trabaho. Sino na po chairman sila? Wala na si Wala na, patay na nga. Palangit na nga. yung Mayat na po, ito dati nagsasabi siya nakuha ng ng pinaglang Chairman Kakap. Ito ka pa rin? yan mga ano pala. Ayaw mo ba? Ayaw mo ba? Alam ko, ayaw mo. Oo. Clearing na nga kayo sa amin. Bigyan ko sa inyo na doon. Oo, pero sasama kami. Sama kayo. Mamaya po pagkapos, sabi niyo po sa inyo. Kasi may mga sasakyan doon na mga hindi naman ginagamit. Ayaw pagtatanggalin, nagtatapang pa. Baka maputok pa ako ng Goodbye Philippines. Isa na lang. Lahat ng Kasama ang chairman ng hindi mo makakalimutan. Road kaya lang ako makakapugyan ako. Yun lang, yan ang kailangan masalusan tayo. Kaya sa road siguro, lagi ko yung road kaya ako ma. Dahil tingin mo sa dito, kung ano tawag ni Sir Gobernador, talagang wala ang araw na talagang tampak ng basura.
Pero yung mapagtatandaan kayo, sa umaga, okay, nalilig. Wala tayong problema. Kaya lang, pagdating sa gabi, halos talagang tambak-tambak. Kaya ito, dahil tulungan ko naman doon. Yung sa mga scaffolding, nalawala rin sa mga tayo sa mga establishment na ginagawa sa atin. Actually, hindi nyo naman pasukan yun. Pasukan ng Manila yun. Kaya lang, ginagawa talagang hanap buhay yung mga tao. Kaya lang, hindi natin napipili, baka pwede mayayaris natin. Kung mayayaris natin magkaroon ng konti sa yung mga tao. Kasi halos na rin ito alas, meron lang na ako doon, pero hindi pa suka pa rin. Yun ang sa ibang lugar, okay na ako rin natin ko na ang paano lang, baka pwede, yung mga tao namin, baka may mga masyadong mga natin, bastos, no? Hindi namin pinapayagan yun eh. Baka pwede i-report ko sa amin. No? Tapos yung mga truck namin na naging problema sa ibang barangay, yung tumutulo yung katas. No? Yung tumutulo yung katas. I-report ko sa amin para yung malaman namin, para maiayos namin yung truck agad. Kasi may mga na-raise na mga tanong sa ibang barangay na kamitin namin. Isa yun sa nire-reklamo. Sana yung mga ganong kaso, pagbigay nyo alam sa amin kagad. Isa pa yung mga nanghihingi, baka may mga tao kami nanghihingi. Bawal yung sabi nyo, may nanghihingi yung mga tao namin. Hihingi ng bayad, kapalit sa serbisyo, para mahakot yung basura nyo, i-report nyo na lang sa amin. At yan o, sigurado naman, aksyonan nyo namin yun. Hindi namin yung pinotolerate nyo. Pero pa ba kayong concern kung sakaling ngayon? Ito kayo magtanong. Magandang ako po sa inyo lahat. Ang problema ko sa akin lahat, mayroong lugar ako na hindi nakakapunta at hindi dinadaanan because of mga illegal parking. Not only for me, even barangay 112, hindi makadaan ng truck. Many times yung sinubukan sa pamamagitan ni Josie na pag-aanan nyo, ba't yung residente is problema? Kaya hindi yung tulong nyo, kasama ng PBB, kung makakaray yung sinasabi ng sister, kaya maglaan mo na tawin mo lahat, bago padaan ng ng basura. Pero mga taxpayers din sila. Ay malaking daanan naman. Hindi dinasaan ng basura. Nung sa lulus ko, yung mapalaman sa question. Nagdati ng mga rabi na reklamo is yung illegal parking na hindi lang makatagal. Dati ka na. Kung mapapasyalan nyo, araw-araw pasyalan nyo para makita nyo. Nalagod ka rin yan sa kanilang barangay. Hindi pa di ata kaya. Kaya yung sa tuwa nyo. Araw-araw ka ikaw. Siguro na yung isang bag matagal na yung malinis na yan, magkakaroon ng disiplina. Especially kung sa lahat. At saka yung CP kasi lang, beside the gusto. Nagiging ako ng gusto dahil malaki yung pakita kung itinatapon. Ito wala ng tumatanan. Kung sinipadahan pa, wala sa CP kasi papunta ng lesson para kumain ng mga nakuha. Nawawala ng mga pagkakasyon. Maraming maraming. So, maraming sa amin, nagpapayag ng sa kalito. Na hindi ko sa dapat kailangan gawin mo.
Hindi pwede mapapagawa sa kanyang protein. So, masaya na rin yung mga pagpupulong na napag-usapan naman pero hindi nangyayari. Ibig nyo si Mary tayo sa pagkakalaman ng baha. Ganun lang, hindi ako lang pasok ito na natanggap na natin yung kalisahan. Ito na yung panahon na si Mayor ay gusto ng disiplina, disiplinahin natin pati mamaya. No? At katulong naman niyo ako kung sa barangay naman. Ang hindi sumunod ay didisiplinahan ko. Yung problema ko lang yung ibang barangay na hindi na makadaan ng truck ng basura. Sana po matugunan po yan si Garcia, Kirilo, para hindi sila kaya natatambak ang basura sa Quezon. Yung iba iniiwanan doon pumapasok sa trabaho, iniiwanan lang doon. Eh hindi naman natin nakikita yun. Siyempre kung nakita nila may CCTV, bakit nila lalagyan dito tatambak ng CCTV? Dito lalagyan nila yan sa ilalim ng CCTV. Kahit may CCTV pa yan. Alam nila eh. Residente matatalino yan, alam nila na hindi sila mape-penalty. Kaya sana po, patulong ng NTPB, malinis yun. Ako po, welcome po ako kahit araw-araw, maghapon. Ituwin yung aking lugar. No, yun po, maraming salamat po. Okay po. Salamat po, Chairman. Yung mga similar concerns po, meron naman po tayo representative. Noted po yung i-relate po namin yung kay Director Dennis Biahe. Ngayon po pagkatapos po na ugnayan natin, yung may mga similar cases po na reklamo po dun sa may mga specific na lugar, lapitan nyo na lang po si NTPB para kumanote nila yung mga lugar para mabigyan din po ng schedule. Okay po. Meron pa po pang katanungan? Yes po. Magandang umaga po sa inyo. Ako po isang problema malaki sa mga kulong. Ako naman po sa mga junk shop. Sana naman po kayo po yung mga truck na doon kasi iba nagtatapon ng nakasay ka, nagtatapon doon sa truck. Doon na lang tinatapon ng basura. Sana po yung TV ay ayos naman po ang ating kapulisan na mawala yung yung arte ng mga junk shop doon. Yung kanto naman po ng kapulong, pwede naman po namin ayusin yun. Kasi nalinisan namin nakaraan. Kaya naman po, yung mga ibang dyan, din ng mga daga dyan na sila paulit-ulit. Sinabi nga po 7 to 5 na, pagsasabihan ko yung mga nangangariton, na hindi na sila pwedeng kumarada doon sa kampo ng kapulong. At tapos iba po yung truck doon sa may kapulong, pinaparada, yung mga estudyante, pagpaghali ng apilan, may hari po ng truck isang pulis. Ano na po ko, sumulan na po ko. Kasana, yung ating mga kapulisan, hiniri po kong tulong, linisin po kasi mga bata, ang dami, estudyante sa apilan, patawid ng papuntang Amado, isa pa po nakakabalandra po doon sa kalsada. Pangatlo po, yung mga truck po sana natin, wag po sila magbababa ng mga plastic, kasi binabawal po doon sa atin, dito lang po sila nagbababa ng mga napupulot nila para dadali naman nila sa junk shop. Sana po yung mga truck ng basura, alam ko naman po sa mini-meeting nyo sila. Yung po isa pa po, nakakaragdag din po ng basura. Siyempre po, paano natin masabi ang malinis ang Maynila? Eh, nakaraming basura, yung mga plastic, sako, kung ano man yan. Sana po, pagbabawal sa mga truck na hindi na sila pwede magbaba doon sa arte ng mga napupulot na ng basura. Kasi kahit kung tingnan, kahit po hindi po ako papayag na gano'n. Kaya po, kailangan po namin ng tulong para po malinis po natin ang aroma. Because po nagawa-nawa, barangay 100. Kumisan tatawid yung basura, puro na lang sa akin. Barangay ko sa'yo. Kumisan tatawid sa puro sa akin ang bato eh. Isang hindi ko naman. Di ba kaya yung kawain? Kakakapit bahay kami. Sana man po yung mga kasama akong barangay ito, malapit. Tulungan din nila ako. Magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat po, Chairman. Okay, yes po. Kagaya po yung sinabi ko, yung mga mayroong function sa lugar, bigay po yung mga specific na lugar kay NTPB para po makasama po yan din sa operations nila. Hindi naman po concern sa basura na din po doon. Kausapin ko po namin. Okay. Bago maglalabas, yes po. Good morning, ma'am. Punong barangay po ng barangay 107.
Sharing Gonzales po. Mawalang galang po dun sa sinabi ni Chairman Lenny. Wala po kasi kami, sa totoo lang po sa barangay namin, wala pong nangangalakal talaga. Yung po mga karito na sinasabi ni Chairman, yung po yung sa mga street sweeper po namin. So, nagtatakot po talaga sila doon sa truck po. Pero kung nangangalakal po, wala po kami ganon. Kaya po, actually, sa kanya po yun. Kabarangay niya ay pumupunta doon sa may-ari. Alam mo yun, Che? Okay po. Para po sa mga ganitong comments kasi marami po talagang ganyan yung meron pong natatapon sa kapitbahay na barangay. Magkakakilala naman po yung mga chairman, magtulungan na lang po tayo. Tutulong din po ang Department of Public Services para po mabigyan ng ticket yung mga violators natin. Basta i-turnover nyo lang po dun sa tamang barangay. Malalaman nyo naman po kung saan sila residente. Opo, ma'am. Actually, ma'am, nagpalagay kami ng tarot doon before. Kasi talagang OA na po yung pilian ng basura doon. Yun nga po sana yung nire-request namin dati sa Lionel na wag magpapapili po ng basura. Kung tapon, tapon lang. Magpili sila kung saan sila gustong magpili. Pero lalo na kung hindi naman nila barangay, hindi naman nila area, magpili sila dun sa kanila po. Tapos kung ano, tapon lang po. Kasi dati po yung Lionel, may nagpapapili po kasi talaga. Doon po lalo na sa area ng R10 po, nagpipilian po doon kaya okay po talaga yung basura po namin doon. Tapos kami po nahihirapan, kami po napapagalitan. Isa pa po ma'am, may request lang po kung pwede. Kasi po malaki yung barangay namin eh. Ang dumadaan lang po ang truck ng basura, nag-i-stop lang po sila sa Quezon. Quezon, Kapulong, Herbosa. Yung po gawin ng R10, may mga residente pa po kami doon, malayo po masyado. Pupunta pa po sila ng Santo Niño, ng Kapulong, or ng Quezon po, at saka Herbosa po. Meron pa po kami doon sa mga, yung Morning Star, gano'n, meron pa po doon mga residente po, na hindi nahihirapan po magtapon ng basura, malayo po masyado yung pag-stop po ng truck. Kung pwede lang po. Sige, Chair. Chairman, pwede yun. Meron mo kami truck na nag-door to door sa cartel. Pahihintuan namin yung mga iskinita na labang dito. Meron na tayong truck na kumukuha sa anong cartel lang. Lahat ng iskinita hinihintuan. Binubusinahan. Siguro dun sa may sinasabi nyo, pag mula sa akop ng Zone 7, Zone 7, Zone 8, hanggang doon sa Katuparan, pahihintuan natin na para makuha yung mga nasa iskinita, para hindi malayo doon sa rota na hindi ikot ng mga truck na nakasay sa area nyo. Hello? Tanong po sana. Pasintabi po, Chairman Rambo. Hindi po kami maganohan. Iisa po ang problema namin ni Chairman Rambo. Saan po ba namin dapat isang gulo yung pagkatapos sa akin matulog sa barangay ko, lilipas sa kanya naman matutulog. Tapos yung mga sidecar ko, pag naglilinis po kami ng Sabado, malinis, lilipat po sa kanya. Pag naglinis sa kanya, sa kanya naman po lilipat. Ano po, ganda po kami sa mga Kapulong. Magkatapat po kami ng barangay. Para matapos po yung problema namin sa Kapulong. Lalo-lalo na nakalagay kami dito, main road, Kapulong. Paano po maalis yung mga sidecar doon na tapos yung mga natutulog? Salamat po, Chairman. Yung mga natutulog po, hindi po namin pwedeng makutin. Kasi basura lang po yung nakakot namin. Pero yung mga ganun pong cases, i-relay po namin sa MDSW. Kaya nga po tatanong kayo po namin dapat sa inyo. Opo. Sa MDSW po sila. Tapos para naman po dun sa mga sidecar, siguro po dahil sabay parehas po kayo, nag-alternate po. Baka po pwede, i-request po namin kay FTPB na mag-schedule sila ng operation na sabay po sa inyo. Para po maanuhan din yung mga sidecar na pumaparada.
I-ano po, i-coordinate ko po kay Director Biyahe. Sila po kasi yung in charge po sa mga sasakyan, sa mga sidecar. Opo, salamat din po. Ginagawang umaga po. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa ating dating ngayon dahil po sa pag-action na sa mga basura sa Manila. So, actually, halos malinis sa po ang Manila. Ang problema na lang po natin, yung clearing operation. Kasi ang clearing operation po, it's a domino effect na kung marami po yung isa rin pinagpupulan na hindi po kaaya-aya pagmasdan ng isang barangay. Kung napakadami pong obstruction na nakakalat po sa pangunahing kalsada o kalsada po ng barangay, yung pangunahing kalsada ng barangay. Yan po kasi nangyayari, nakikitaan po namin ng problema. Dumarating po on time yung UNL po, wala ang problema. Pero pagdating po ng UNL, ang nagiging problema po talaga, yung dinadaanan po ng UNL, marami po nakaparatang sasakyan. Hindi naman po natin pinagbabawal na yung hanap buhay nila, lalo-lalo na yung sidecar. Pero sana po, tulungan nyo kami na mapaliwanag sa kanila na ang kalsada ay para sa tao at sa sasakyan at hindi po para dahan. Sa tulong ninyo po, tingin ko po, kung gano'n po ang mangyayari na matutulungan niyo po kami na malinis natin ang kalsada na para sa sasakyan at sa tao, magiging maayos po lahat ang bawat barangay. Yun lang. Salamat po, Chairman. Ulitin ko po, kagaya din ang sinabi ko, meron po tayong special team para po dun sa mga clearing operations natin. So, i-coordinate po namin yun para po mas maging regular yung magiging schedule nila. Dahil dun sa TFR din po natin, magkakasama na po dun ang MTPP, ang DPS, ang engineering, ang police. So, para po matatamaan na po nilang lahat yun. So, i-relay po namin yun. Salamat po. Meron pa po ba tayong ibang concerns? Yes po. Yung nagsusunod po ng tanso, diyan sa Kapulo. Tanso, opo. Yung yung kuryente. Yung mga yun, di ba? Kasama rin po yun sa ordinansa natin, may penalty din po yun. So, pwede nyo rin po yun kapag na-capture nyo po o nahuli nyo po sa akto, pwede nyo rin po i-release sa Department of Public Services. Meron din po bang violation sa engineering? Wala. Sa atin po, meron pong violation po yung mga incineration na gano'n, mga nagsisigil. Maraming salamat po. Salamat po. Sir, ma'am, isa na lang po. Yung sa Diklagi, kasi po ang kadalasang problema, yung mga boundaries ng bawat barangay. Tapos nakikitaan natin na lahat naman po ng mga chairman dito, nagdidiklat at naglilinis po ng barangayan. Kaya lang po nagiging problema po talaga kadalasan. Hindi po natin may iwasan na pagdating ng pangalawa, tatlong buwan, yung mga minor po ang sinasabi ko hindi po yung pinagagawa po sa amin ni Boss White, ni Mayor po, na regular po yung declogging ng mga maliliit po na kanal. Yung malalaki po na kanal na pinoproblema po namin. Kasi yung equipment po, noong last time po, nag-try talaga kami magbukas ng malalaking kanal. Ang nagiging problema po natin, kung hindi po siya nasasaktong mailagay talaga. At pag inangat po namin yun, nagkakaroon na po na siya ng problema. Ano po nagiging problema? Nagda-damage po yung cover. Kaya nangihingi po sana kami ng tulong sa inyo, lalong-lalo na po yung mga main road ng barangay, na sana po yung declogging mula po sa Kapulong po, papunta po ng barangay 104, 103, 102, kasama po yung Lacson po, barangay 96, 97 po. Yan po, talaga po na po kami sa baha dahil po talagang hindi namin mabuksan ang nangyayari po talaga sa kanya. Pag binabalik, yun po yung nagiging problema. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Pagka mga malalaking takip ng mga drainage, magpapadala kami ng mga kulang mga gamit namin para mabuksan nyo. Kami po ang bahala maglilinis po ron. At hindi natin nga rin po kaninong barangay siya, basta tuloy-tuloy hanapin namin kung saan yung pinakamalapit na malilinis para umagos na yung tubig yung sa mga lugar na nagbabaha.
Hindi na po. Noted na po yun. Opo. Makikipag-coordinate na lang po ako sa mga chairman doon sa lugar na nakakasakop. Para alam namin kung saan kami magsisimula. Maraming salamat. Salamat po, Engineer. Paalala lang po, kasi wala po dito si Direk Joel Par ng Manila Barangay Bureau. Nire-remind niya rin po yung mga barangay na nag-clean up po dahil meron na pong executive order na para weekly clean up po na inutos ang ating mayor. Gawin niyo na lang po ng Sabado dahil yun po ang parang magiging citywide clean up schedule po natin. Ayun po. Para naman po dun sa kaalaman din ng lahat, maglalabas po si Manila Barangay Bureau kasama po namin ng memo para po sa mga special hotline numbers na kakailanganin niyo po. Dito po mga kasama natin ngayon ng mga department. Modified hotline numbers po yan para po sa District 1. Para yun po ang diretsong tatawagan at kukontakin nyo para po sa mga specific na mga request nyo. Pakiantay lang po ang memo ng Manila Barangay Bureau. Meron pa po bang tanong? Yes po. Ano lang ma'am, ito umaga po sa atin lahat, from Barangay na ito po. Kasi meron kami sakit ng ulo, yung mga nagnanakaw ng kable. Hanggang ngayon meron pa rin po. Yung kable sa taas, pati po yung kable sa ilalim ng kanal. Hindi na po kable ang nanakaw, kundi po yung takip na po mismo ng ating manhole. So, pabalik-balik, inasin na po namin, nag-besa namin nahuli, ang pinagkakaka namin, nakakalaya. So, tinurn over naman po namin sa Station 1. Actually, ang Station 1, talagang nakaputok naman po. Ang problema, nakakalaya eh. Para bang naging nakakasanayan na po, wala na naman sa Pilipinas. Isa, may dala po ulit sa Inda. Malaki ka na yung talagang nakawan sa ilalim. Parang kompleto na po. Merong recover ang mga gamit para naman naman yung kapya. Pinalala namin, baka wala na naman nakaw sa ilalim, sa barangay na namin magnakaw sa loob. Yun lang po. Salamat po, Chairman. Meron po tayong representative lang po police dito para po sa mga actually po, alam niyo po, meron tayo. Kami po, personal sa Department of Public Services, kinakaparada po namin truck dati. Minsan po wala na pong gulong pinabukasan ng baterya. Pero alam naman po natin, nakatulong po natin ang mga kasama po natin sa FPD. Ito po sir, bigyan ko po kayo ng pagkakataon sagutin yung concern ni Chairman. Galing na rin ng Chairman. Una sa lahat, magandang umaga mga pulong barangay sa ating mga opisyalis ng Manila City Hall. Magandang umaga. So, pakilala mo po natin bago ko ipagdalin po yung tanong nyo. O po si Captain Ryan Balandas, bago talaga Smokey, dati kasi tawag PCP Commander, ngayon sector na po. So, sa mga barangay po na sa akong ng Smokey Mountain PCP, tulad ni Chairman Reyes na namatay, advice ito ko po sa inyo kasi ang ating station commander ng Station 1, bago din po, magkakaroon po tayo ng barangay ugnayan sa ating per PCP po. Ang talaga kong bago ngayon sa nag-boss ng PCP, si Captain Raymond Closa. Unfortunately, may nilakan siya, hindi natin siya nakasama ngayon. So, ito po, kapag kahit hindi po natin nakalima yung pag-uutos ng ating alkalde, so natin magagawa ang ating authority kundi bang hilo kahit mag-imbag sa aming kalooban. Kaya sapagkat ay ang puso natin, lalo na nilo yun, sa pag-iirap yan. Kasi, ginagay natin sa tama para malinis ang Maynila. Kasi yun ang unang-unang ang tigain, malinis ang Maynila. So, paulit ko lang po yung tanong ni Chairman. Dito po kami sa Tukil, PCP po. Opo. Actually, sir, meron kami naka-outpost sa kanto ng Herbosa, Velasquez. Pulis naman po tayo ron. Nagyayari yung pagdanakaw kapag po wala na yung mga pulis. Bilang umaalis. Kasi sa madaling araw, wala pong oras eh. Kukunan naman po namin ang CCTV camera. So, siyempre, masakit bilang sa kapitan na lahat ginawa mo na. Pero, yung tigas ng sakit ng ulo, nandoon pa rin po. Kumbaga, yung part naman namin bilang sa barangaya, binahuli na, sinabihan na. Actually, hindi taga sa amin, sir. Hindi taga lugar namin, yung magkanakaw. So, sasagutin ko po bilang isang umagal ng isang PCP. Sa akin po, kung pagkagal yan, katulad yan, magkakaroon kami ng ugnayan.
ito i-aarap ko sila kapag mga kaibigan, ipapatulong natin, bigyan lang sa akin. Ako nang bahala nun. Tutulungan na lang tayo barangay at kapulisan. Siguro ay advice ko niya na i-advise ko rin si Major Mukaram na makipag-coordinate mo sa inyo kapag may mga concern yan. At least, direkta na kayong pumuntak sa kanya. Para hindi na po kayo dadaan ng kanino, natawagan nyo na sa diretso. Para yung responde mabilis. Mabilis pa sa 5 minutes, sabi ng chicken. So, any concern pa mo, ma'am? Yan, tanong pa mo. Ulit ko naman sa mga barangay na mga smoking ng BPCB, magkakaroon po tayo ng barangay with natin ng newly installed na station commander sa katauhan ni Police Director ng Roland M. De Leon. So, advice information po sa inyo. Mga mahal po mga punong barangay na mga taga-smoking ng BPCB. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa kuya. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Kagawad Freddy Kundi ng 105, Chairman po si Elinita Reyes. Mayroon lang po akong papalwa ulit. Tama yung sinasabi ni Chairman Solis kanina. Yung mga truck na nakaparada doon sa Artin, lalo na doon sa Pilar, sa Bayamin, nandun yung mga truck na malalaki, naghahambalan. Naghahambalan yun. Doon tinatapos yung mga basura. Ang mga truck din na yan, pati sa Kapulong, ang may-ari kasi mga pulis eh. Kaya kung pumarada, siga talaga. Pulis parada, ganun talaga. Pinapakitaan pa rin sa mga talod dahil pa rin. Kaya paano makakasitin? Paano, di ba doon talaga na? Kaya isa po sana yung sinasabi ni Chairman Solis na kailangan i-record natin yan kung pa pwede. Tapos, mayroon pa na yung tatanong, mayroon pa ba tayo safety pound? O kasi yung mga aso rin na yan, wala ako nakikita na ikot na safety pound. Maraming mga aso natin nagpapatae sa mga kalsada. Hindi namin maano yan. Kailangan kasi mayroon din tayo safety pound. Marami kaming aso na alagi lalo na sa 105. Na hindi nahuli mga yan. Kasi hindi talaga masusugpo namin doon ng basura. Dahil kami tabakan ng basura ron, malapit kasi ang dump site. Tapos doon pa nagkakarga ng lumin, lahat ng mga barangay dito na nakapaligid, puro doon sa 105 dadaanan. Mga nakano rin, yung mga naka-cycle din, may mga basura yan. Nadala, pakurat na dumadun sa mga truck na nakaparada, tatako na nakakadadaanan ng Hindi na, kaya dumadami yung mga basura doon. Kaya kung maaari lang po yung mga truck na yun, tama po sinabi ni Chairman, kailangan, bago natin linisin natin yung mga truck na kasbalang dyan at nakaparada. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Kagawad. Okay, since pare-parehas na po yung mga natitira natin concerns, itatapusin na po natin yung ugnayan na to. Yung mga may concern po dun sa mga specific na lugar na kailangan ng clearing, pwede po paki-coordinate na lang po sa MTPB. At ulitin ko po, pakiantay po yung memo na magagaling po sa Manila Barangay Bureau para po dun sa mga hotline numbers natin. Ayun lang po, maraming salamat at magandang buhay po sa inyo lahat. Magpapapicture lang po kami sa mga chairman, tapos kasunod po mga Kagawad sa po mga sekretary. Salamat po. Salamat po, Mikhail. Even taking na po, mga chairman po kayo na po yung mga chairman po. May zona po ako, nagpupuna po yung zoning. Zoning muna po. Chairman po na zoning. Ready po. 1-1.
Ready po. Helpers. Okay na po.